Yan, this morning mga kapatid, today is Tuesday at ngayon po ay August 19 na, no? Ilang araw na lang, darating na si Jose Marician, no? Magbeber na, no? Okay, so sa mapagpalang umaga ulit at sa ating pong sa araw nito, tayo naman ay dadako sa aral mula po sa 1 Peter 5:8, no? At pamagatan po natin spiritual warfare. Naman natin no, facing the roaring lion. It's a very common topic no at tingnan natin at pag-aralan po natin ang talatang ito. At bago po tayo tumuko sa ating pag-aaral o sa ating devotion para sa ating God's Morning, ay po ay pamumunahan ng aking partner para po sa ating pananalangin at pagbabasa ng talatang ito. God's morning, mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, O Lord. Tunay ngang napakadakila ng iyong mga ginagawa sa amin, Panginoon. Napakadakila po ng iyong pangalan na aming ginagalang ngayon, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin, O Lord. Maraming salamat po. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na mapag-aaralan muli namin ang iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At hindi po namin maunawaan ang lahat ng iyong mga gustong sabihin, lahat ng iyong nakasulat dito sa Biblia kung hindi dahil sa iyong banal na Espiritu na magbibigay sa amin ng kalinawan, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom sa mapag-aaralan namin ngayong umagang ito, Panginoon. Nang sa gano'n ay ito ay aming maisapamuhay, aming mabaon, may maging sandata namin sa makakaharap namin ngayong maghapon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At ang panalangin pong ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay babasa sa 1 Peter 5 verse 8. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid na naghahanap ng masisila. Hey, purihin ng Diyos. Salamat po sa ating pambungad na panalangin at sa ating talata. Sabi po doon sa Amplified Version, banggitin ko ulit, be sober. Sabihin po nun, well-balanced and self-discipline. No? Nung sinabi yun, word na yun. Sabi rin doon, be alert and cautious at all times. The enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion. No? It means, pag sinabing roaring lion, fiercely hungry. No? Yan, seeking someone to devour. No? Dito po sa ating talatang ito ay sinulat po yan ni Apostol Pablo. Sabi nga po, at isa siya sa mga malapit na disciple ng ating Panginoong Hesus. At he is also ang naging key leader in the early church. At ang sulat nito para sa mga Kristiyano noong panahon na yun, ay mga Kristiyanong sabi nga ay nagkawatak-watak o nagkalat sa iba't ibang lugar. Doon po sa lugar ng Asia Minor. Yung Asia Minor po doon ay ngayon po ay Turkey. Yan ay Turkey as of this day. These Christians were facing persecution and trials. Makita natin, nandun yung persecution, talagang tinutugi sila at talagang sinusubok. At ito ay sinulat noong mga 60s ADs. During time na naghihirap ang mga Kristiyano dahil sa pag-uusig. Yan yung hinahabol talaga ang mga Kristiyano, pinapatay, pinaparusahan, tino-torture. Yan po yung panahon na yun. Kaya nga napakapalad natin sa panahon ngayon na
tayo ay merong kalayaan, ipahayag ang salita ng Panginoon Diyos. At nasabi nga ito, kahit sa social media, no, saan mang panahon, di na natin kailangang maglakad. Kasi by that time, wala pa naman pong kotse. Talagang naglalakbay sila literally na napapagod, nauuhaw, nagugutom, sabi nga mentally, lahat, no, physically, nandun pa yung spiritual, no. At yan po ang kakibat, no. Kaya nga kung bago siguro tayo magreklamo ng pagpapahayag ng salita ng Panginoon Diyos, isipin muna natin yung mga early Christians by that time. Walang internet, walang telepono, lahat, everything is talagang very limited. Ngayon, napaka ganda na ng venue natin para maipahayag ang salita ng Panginoon Diyos. Mahalagang tandaan po natin na ang mga unang Kristiyano ay dumanas ng matinding pag-uusig. They were being discriminated against, harassed, and even, masasabi po natin, killed for their faith. No? Talagang halos, basta sa pananampalatayang ito, talagang natugi sila. At sa gitna ng paghihirap na ito, no, kailangan nilang malaman na hindi lang physical ang labanan. There is a spiritual battle happening. No? At Satan was trying to discourage them, to make them lose their faith. Yan po ang mission ni Satan, no? To discourage us. No? Hanggang sa kasalukuyan. At noon, ganun po rin yun. Ang paggamit ng roaring lion dito po sa ating tinatalakay ngayon bilang simbolo ni Satanas ay napaka-powerful. Lions are predators. Alam naman po natin. They are strong, fierce, and they hunt. They're prey. Yan po ang karakter ng isang lion. Talagang kinakailangan po nila ng talagang paghala-gala yung mga nag-aabang po yan. The roar of lion is meant to instill fear. No? Kaya po yan umaatungal para tayo ay takutin. Kaya nga nagsisimula yan doon. Pag ikaw ay natakot, yan. Nandun yan. Pupapasok talaga if you allow Satan. No? Ganun din. No? Ganun din ang scheme ni Satanas. He just wants to instill. Saan ka ba kaya niyang takutin? Saan ka ba niya kayang ibuli? No? Ginagamit niya ang pananakot, pagdududa, at mga kasinungalingan para takutin tayo at ilayo sa Diyos. Kaya nga kung ikaw ay napapalayo sa ating Panginoon Diyos, mag-isip-isip ka. May kinapapalayo sa Bible study, sa mga gawain sa Panginoon, huwag mo hayaan na malayo ka doon. O ilayo ka ng mga tao. No? Ang bawat Kristiyano, sabi nga noon, ay vulnerable dahil sa kanilang sitwasyon. They were scattered. No? Talagang watak-watak. Persecuted. No? Talagang hinahamak sila. And feeling discouraged. No? Parang isang talagang gusto, parang noon pa man, uso na si Morris Hamon. Discouraged. Gusto ko nang bumitaw. Sorry. No? Satan was trying to take advantage of their weakness. No? At yan ang hinahanap ni Satan. Pag nandiyan tayo sa waiting na yan, sa kahinaan yan, abangan talaga ni Satan yan. Hindi lang ito kwento ng nakaraan, mga kapatid. The message of 1 Peter 5:8 is still relevant to us today. We are also facing spiritual battles. Satan still uses this same tactics to try to destroy our faith. No, ginagamit pa rin po niya yan. Inaabangan niya kung saan tayong area matatakot. Kung saan tayong area magkakaroon ng anxiety, depression, stress yan. Hindi niya tayong kayang lapain kung tayo ay malakas. Kaya nga po ang Bible study, pag-aaral, pag-attend, pagbasa ng Biblia, yan po makatutulong sa atin, makapagpapalakas sa atin. At sa kasalukuyang panahon, we also face spiritual battles. At yan po ginagamit ni Satan to destroy our faith. Diba? The enemy comes to kill, steal, and destroy. We need to be sober. Sabi nga po doon sa talata. Vigilant and aware of the schemes. We need to rely on God's strength to resist Him. Tanging ang Diyos lamang dahil Espiritu ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ang kailangan natin.
Kaya nga kung isipin natin, hindi ko kailangan ng Bible study. Okay. It's your will. It's your own desire. Pero pinaalalahanan po natin tayo ng Bible. Kailangan natin ang salita ng Panginoon Diyos dahil ang kalaban ay nandyan lang. 1 Peter 5:8 was written to encourage tayong mga Kristiyano. Lalo na kung ikaw ay you're facing persecution. Kailangan natin to be strong in our faith to resist the devil attacks. Kaya nga nandiyan pala sa isip mo, Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. Mukhang ito ay kailangan kita, Panginoon. Mukhang dito, Panginoon, ay bigyan mo ko ng tamang landas. Piliin ko po yung makapagbibigay sa iyo ng kaluguran. Again, mga kapatid, the image of the roaring lion is a reminder that Satan is real and dangerous enemy. But with God's help, we can overcome him. Yan po yun. Ang kailangan natin. Ang ating Panginoon Diyos. Sa ating pagbabasa, dyan tayo humingi ng tulong. Dahil na-equip tayo. Alam nyo, maraming misconceptions pagdating po sa spiritual warfare. No? O yung sabihin natin, yung facing roaring lion. O dito sa talatang ito, sa 1 Peter 5:8. Mahalaga na maunawaan po natin, ang mga ito ay para hindi tayo maligaw ng landas. Kailangan po nating makita. No? And a misunderstanding po ay una, yung literal na demonyo sa bawat sulok. No? Minsan, di ba? Yes, nandyan sila dahil madami naman talaga sila. At dito, minsan, alam niyo po yung misconception dito, misunderstanding natin. Iniisip ng iba na may literal na demonyo sa bawat sulok ng mundo na naghihintay na atakihin tayo. They see demons behind every problem. No? Parang ganun. Lahat ng problema nila sa demonyo. While we live in the reality of demons, yes, totoo sila. Nandyan sila. Hindi dapat tayo maging paranoid. No? Yung paranoid, parang lahat na lang. Parang tayo. Hindi dapat natin sisihin ang demonyo sa lahat ng bagay. Minsan, ang problema ay dahil sa ating sariling kasalanan, maling desisyon, o natural na consequences ng ating buhay. Sabi nga, we need to discern what is truly a spiritual attack versus a natural problems. You need to discern. Sabi nga sa atin ng Proverbs 19 verse 3. Ipinapahamak ng mangma ang kanyang sarili pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Yo, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, bakit mo hinayaan na mangyari sa akin to? Yan po yun. Madalas sinisira natin ang ating buhay o madalas sinisira natin ang buhay na ito dahil sa sarili nating mga kamalian. Tapos nagagalit pa tayo sa Diyos. Ibig sabihin, huwag agad isisi sa iba o sa demonyo ang problema. Tingnan muna kung tayo ba ang nagkamali. At kung paano tayo babangon. Sabi nga, kung tayo nagkamali, lumapit tayo sa Panginoon, tutulungan naman tayo. Huwag sisi agad, huwag turo agad. Sabi nga rin sa atin ng Galatians 6, verse 7-8. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. 8. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yan. Sabi nga yan. Kung ano ang itinanim, yun. Nim, no? Taas no? Para ako soprano. Kung ano ang tinanim, o kung ano yung tinanim mo,
yun din ang anihin mo. Kung puro kasalanan ang ginagawa mo, kapahamakan ang resulta. Pero kung sinusunod mo ang Espiritu Santo, ang ating Panginoon Diyos, buhay na walang hanggan ang aanihin mo. So may consequences, hindi po ba? Ang action natin. Ano pa? Yung misconception po noong, sabi nga misunderstanding natin doon sa extreme spiritual warfare focus, marami pong Christian na become overly focused on spiritual warfare to the point na nakakalimutan na nila ang ibang aspeto ng pananampalataya. Sabi nga, we are live by faith and not by sight. So, ang pananampalatayang ito ng pamumuhay natin, no? Paano tayo mamuhay, ay nandun din po dapat yung pag-ibig sa kapwa, paglilingkod, at pagpapatawad. Nandyan po lagi tayo. Pag-ibig sa kapwa, paglilingkod, at pagpapatawad. Yes, nandyan na spiritual warfare. This is important. But it's not the only thing. Dapat balanse ang ating pananampalataya. We should not neglect the other teachings of the Bible. We should focus on loving God and loving others. Yan po, bunga ng pagmamahal. Kung ang pananampalataya mo ay bunga ng pagmamahal, bunga ng pagmamahal sa Diyos, bunga ng pagmamahal sa kapwa, yan, maa-align tayo. Yes, may mga spiritual warfare, pero maraming aspeto ang pananampalataya. Tayo ay nandito sa mundong ito, in the church age, dahil hindi pa dumarating ang panahon, at ang kailangan natin ay paniniwala, pagtitiwala sa ating Panginoon, ang pananampalataya. Sabi nga sa atin, di ba, ng Matthew 22, verse 37-40, sabi sa atin ng Panginoon Kristo, Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 39. Sa 2 at 40. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang katuruan ng mga propeta. Grabe, no? Love God and love people. And that's all. Mahalaga ang spiritual warfare, pero ang pinaka-importante ay mahalin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at isip. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa sarili. Lahat ng kautusan at mga turo ng mga propeta ay nakabatay sa dalawang utos na ito. So, love is the foundation. Sabi nga rin sa atin ng 1 Corinthians 13, verse 2. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at malaking pananampalataya, ano pa't makakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Grabe, no? Ganda na, no? And what's one of my favorite reminder to self, no? Na maring nasa iyo na lahat ng spiritual gifts ng ating Panginoon Diyos, but you don't have love, it's all nothing. It's a reminder sa bawat isa sa atin na kung meron, sabi nga, tayong kakayahan magpropesiya, unawaan ang lahat ng plano ng Diyos, at mayroon tayong malaking pananampalataya. Sabi nga, kaya mong ilipat yung bundok, pero wala ang pag-ibig, walang halaga. Ibig sabihin, kahit gaano ka kagaling sa spiritual warfare, kasi yun, spiritual warfare lahat yun. Kung wala kang love, wala rin ang lahat ng yan. Ginagamit, ano pa yung misunderstanding natin. Yung ginagamit ang spiritual warfare para magyabang. Using spiritual warfare, to brag. No. May mga Kristiyano na ginagamit ang konsepto ng spiritual warfare para magyabang o magmataas sa iba. They act like they are more spiritual because they are supposedly fighting demons. Ang spiritual warfare ay dapat gawin ang may
May pagpapakumbaba. Sabi nga, it's not about us. Hindi tayo. It's about God's power. Hindi tayo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo dapat magyabang o magmataas. Kasi una, hindi naman talaga tayo yun. Kundi ang Diyos. Ginamit lamang tayo. Tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ano pang misunderstanding natin dito sa talatang ito? Yung prayer as a magic formula. Yan. Some think prayer is a magic formula. Basta't sabihin mo lang ang tamang salita, matatalo mo agad ang demonyo. No? Sabi nga, prayer is powerful. No debate on that. No. But it's not a magic. Ano ba itong prayer? It's about our relationship with God. O ano yung relasyon natin sa Panginoon? Ano ba itong prayer? It's about seeking His will and trusting His power. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay na ito natin? Hindi lang basta dasal ang kailangan. Kailangan meron po tayong pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Okay? Magkadikit po yun. Kung ikay may pananampalataya, dapat meron kang pagsunod. Hindi sa tao, kundi sa Diyos. Hindi sa sinabi ng tao, kundi sa sinabi ng Diyos. Ano pa? Ignoring personal responsibility. Some people blame all their problems on the spiritual attacks. Ako'y inatake ng demonyo. Naatake na naman ako ng demonyo. No? Sabi nga, ignoring their own responsibility to make wise choices and take action. Ibig sabihin, ayaw naman nilang gawin yung kanilang responsibilidad. Sinabi, pagka ikaw ay inaatake, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, makinig ka ng mga worship song, pero hindi mo naman ginagawa. You let Satan devour you. Nahayaan mo si Satan. Inaatake ka. Parang ganito. Huwag mo ako saktan. Huwag mo ako saktan. Pero huwag mo ako saktan. Huwag mo ako saktan. Parang gano'n, di ba? Ay, nako. Pray ng Diyos. Okay? God gave us free will. We need to take responsibility for our action. Hindi natin pwedeng isisi lahat sa demonyo, mga kapatid. We need to make wise choice. O sabihin na natin, choices. No? Seek God's guidance and work hard. Kaya nga po, di ba? Bible study. Hindi ibig sabihin ng Bible study, ipipid na lang sa iyo lahat. Sabihin, kinakailangan mong tutukan. Di ba? Sabi nga, magsunog ng kilay. Ngayon, hindi na pagsusunog ng kilay. Anong ginagawa? Pag-aahit ng kilay. No? Inaahit na yung kilay. Hindi po ganoon. Sabihin, puro pagpapaganda. Hindi po tayo ganoon. Dapat, piliin natin na matutunan natin siya. Makita natin siya. Maranasan natin siya. Okay. Isa pang misunderstanding dito. Fear-based approach. Ano po ito? Yung focusing on spiritual warfare can lead to fear and anxiety. Yung pag nandun na, ito na. Yan, nakapokus ka na lang doon. Some Christians become afraid of everything, thinking that Satan is always out to get them. Sa pinangungunahan na natin yung takot natin eh. Di ba? Alam niyo yung word na baka kasi. Ako, baka mangyari sa akin to. Ako, baka ganito ang susunod na mangyari sa buhay ko. Yeah. Yan yung baka. Yan yung fear-based approach. Pag inuna mo na yung takot sa buhay mo, instead na sabihin mo, Lord, your will be done. Pero kung kung ako po ang tatanungin nyo, Lord, bigyan nyo ako ng kalakasan pag dumating ang panahon na yan. Ikaw po manguna sa buhay ko. Huwag mong hayaan, Panginoon. Dalangin ko po ito sa iyo. At kung hayaan mo man ito, bigyan mo ako ng kalakasan. Hindi, naku, ano nang gagawin ko? We should not be driven by fear, but by faith.
Hindi dapat tayo namumuhay sa takot, kundi sa pananampalataya ng Diyos. God has given us His Holy Spirit. Nandiyan na ang banal na Espiritu sa atin na siyang nag-i-empower, nagbibigay lakas sa atin. Para ano? To overcome fear. We should trust in God's protection and His promises. Yan ang gawin natin. Lord, alam ko, hindi mo ako pababayaan, ni iiwan. Yan po ang pangako mo sa akin. Instead na mag-focus ka doon sa situation mo, focus on promise o promises of God in your life. Ano pa? Misunderstanding natin dito, thinking it's physical battle. No. Some people think spiritual warfare involves physical fighting or rituals. Sabi nga po, our battle is not against the flesh and blood. Sabi doon sa Ephesians 6 verse 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng makapangyarihan at sa mga tagapagmana ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Amen. It's a spiritual battle fought with spiritual weapons. Ano po yon? Kapag nararanasan natin ang spiritual battle na ito, ano po yung ating spiritual weapon? Prayer, the Word of God, faith, and the Holy Spirit. Yan po apat na ito. Ulitin ko. Kapag nararanasan natin yung bagay na yan, ano ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano? Because yan po yung spiritual weapon natin. Ano po yon? Prayer, the Word of God, the Bible itself, no? And faith, pananampalataya. At lahat ng yan, through the power of Holy Spirit. Nandiyan ang banal na Espiritu. Kaya nga yan ay three-person. Oh Lord, Ama naming Diyos, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maunawaan, bigyan kami ng lakas. Ako po'y nangihina. Ako po'y natatakot. Ako po'y nadi-discourage. Lumapit tayo sa Panginoon. The correct understanding na dapat natin gawin ay ito. Yes, totoo si Satan. And acknowledge that Satan is real and actively trying to destroy us. Yan ang laging ginagawa ni Satan. Hindi ka pwede makipag-deal kay Satan. Satan, payamanin mo ako. Hindi ganun. No? Kasi nga, for the love of money is the root of all evil. Wawasakin ka niyan eh. Acknowledging that Satan is real and actively trying to destroy us. Yan ang purpose niya. Pero, sabi nga, there is God's power. Remember that God is more powerful than Satan. Bakit ka magtitiwala kay Satan? Bakit ka matatakot kay Satan? Eh, mas malakas ang Diyos mo. Mas malakas ang Diyos natin sa Kanya. Use the spiritual weapons God has given us. Ano yung ulit yun? Prayer, the Word of God, and the Holy Spirit. Ano ang spiritual weapon? Ulit? Prayer, the Word of God, faith, and the Holy Spirit. Maintain a balanced faith, focusing on loving God and loving others. Take responsibility for your actions and make wise choices. Sabi nga, lahat ng yan, maaring pwedeng lahat yan is all chances, but it's a matter of choices. The right choices sa buhay natin. Pwede natin piliin ng masama, pwede natin piliin ng mabuti. Pero alam natin, kung ano ating itinanim, siyang ating anihin. And that's our responsibility. To make wise choices. Ano pa? Faith, not fear. Manampalataya ka, huwag kang matakot. Be driven by faith, not fear. Huwag mong hayaan na manatili ka sa takot mo, kundi manatili ka sa pananampalataya. Lumakad ka
sa pananampalataya. Hayaan mo ang pananampalatayang ito ang siyang mag-ahon sa iyo sa hirap na nararanasan mo. Humility. Approach spiritual warfare with humility. Ang kababaang loob. Yung paglapit natin sa Panginoon. Alam natin hindi natin kaya. Recognizing that it's all about God's power, not our own. Hindi natin kakayanin yan. Paano nga ba mag-discern? No, siguro idagdag natin. Paano ba tayo mag-discern? No, paano ba natin maunawaan? How to discern? No, how to discern? Una, pray for wisdom. Manalangin tayo, Lord, give me wisdom, O Lord, na maintindihan ko. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Diba? Sabi sa atin sa James 1:5, if we are lack of wisdom, you can ask ating Panginoon. Ano pa? Study the Bible. Kaya nga po, pag may nag-iaya sa inyo ng Bible study, go. Virtual man yan o physical. Pag-aralan ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano ang tama at ano ang mali. Doon natin matututunan ang lahat. Kung bakit ginawa ng Panginoong Kristo ang mga bagay niyan, kung bakit dapat tayo ay nandyan, at kung paano natin lalabanan ang mga misconception, misbelief, no, sa ating buhay. Ano pa? Seek counsel. Hanapin po natin yung ating mga pastor, mga matured na Christian na may pananaw. Humingi ng payo sa mga matured Christians. Pero kung ang payo sa inyo ng tinasabing matured Christians ay mali, discern, no? I-discern. Kasi madi-discern mo talaga yan, no? Kaya minsan, nakakatawa yung mga payo na, huwag kang sasama dyan. Lalo na pagka mga gawain sa Panginoon. Ingatan niyo po yun. Pag gawain sa Panginoon, go. Kung kaya mo lang din naman pumunta. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ano pa? Examine the fruit. Ano nga ba ang bunga? No, how to discern. Yan, mahalaga po yan. Examine the fruit. The fruit of the Spirit na sinasabi dito, ha. Pag nandun yung division, nandun yung jealous, nandun yung pride, ibang ano po yun. Ibang prutas po yun. Pero pag nandun yung pag-ibig, humility, gentleness, kindness, faithfulness, self-discipline, patience, perseverance, makikita natin yun. That is the fruit na dapat nating tingnan. Makikita naman po natin yan sa resulta at action ng mga tao o mga leader, even kahit yung pastor, na yung kinabibilangan. Kung puro negative, o sabihin natin, kung puro patama ang ginagawa, ingat, kung walang biblical precedent. Ano ho? Bakit? Kasi the enemy is a roaring lion. Baka masama ka sa pagkalapa ni Satanas. Baka may mali kang ginagawa. And lastly, check your heart. And that's how to discern. Check your heart. Suriin mo ang puso mo. Ano ba ang motivation mo? Ano ba nandito sa puso mo? Sumusunod ka ba sa Diyos? That's how to check your heart. Mga kapatid, dito na po ako magtatapos. At sa aral na ito, mula po sa 1 Peter 5 verse 8, dito po ay natutunan natin na ang buhay Kristiyano ay hindi lang laban sa kasalanan o sa tukso, kundi isang matatag na pagtitiwala sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para manalo. We're victorious. Oo, totoong sabi nga, ang spiritual warfare, pero hindi tayo dapat matakot o maging obsessed dito. Sa halip, maging matalas tayo sa pagkilala kung saan nagmumula ang ating mga pagsubok. No? Kung ito man ay bunga ng ating sariling pagkakamali o natural na hamon ng buhay o tunay na pag-atake ni Satanas. No? Tingnan lagi natin yan, ha? Ulitin ko. Kung ito ay bunga ng sarili nating pagkakamali because of our own mistake, no? O maaring natural na hamon ng buhay, katulad ng mga pandemya, nangyayari, maaring yan yun, natural, kinakailangan, no? O tunay na pag-atake ni Satanas.
No, anuman ang pinagmulan, ang susi ay manatiling nakakapit sa ating Panginoong Kristo. Siya ang nagtagumpay sa krus at sa Kanya tayo laging nagwawagi. Diba? Sabi nga ng 2 Corinthians 2 verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi kaming sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan naman ng pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Yun po yun. Gamitin natin ang sandata ng panalangin, salita ng Diyos at pagmamahal sa kapwa para labanan ng takot at kasamaan. Hamon, challenge. Magpakatatag po tayo. No? Patatagin natin yung ating sarili. Pero huwag kalimutang maging mabait. Maging alerto sa mga panlilinlang ng kaaway. Pero huwag pabayaan ang pagtulong sa mga nangangailangan. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang pagtakas sa demonyo, kundi ang pagiging larawan ni Kristo sa gitna ng madilim na mundo. Kaya huwag tayong masindak sa kanila. Pagkat walang anumang itinakip na hindi malalantad. Diba? Sabi doon, Matthew 10, verse 26. Matthew 10, verse 26. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di nalalantad at walang lihim na di nabubunyag. Yan po yun. No? Magtiwala tayo. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalasag. Mga kapatid, salamat sa pakinig. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. At ngayon naman, ibibigay ko naman po ang sandaling ito para sa aking partner, para sa kanyang reflection sa ating pinag-aralan. God's morning muli mga kapatid. Salamat po sa Panginoon sa ating napag-aralang ito. Ito po ay napapanahon sapagkat ang kaaway ay naandyan lang. Hindi siya nagpapahinga, kaya dapat hindi rin tayo magpahinga sa pananalangin. So, dito po dapat tayo ay maging mapagbantay. Ito nga po palang reflection ko. Tayo ay maging mapagbantay. Dito po ay nagbibigay diin sa pangangailangan na maging alerto o alisto tayo sa ating pananampalataya. Spiritual na kalaban, binabalaan po tayo nito tungkol sa dyablo na inilalarawan bilang isang leon na umaatungal na naghahanap ng taong masisila. Pagiging mapagtimpi. Ang pagiging mapagtimpi ay nagpapahiwatig ng mental na kalinawan ng pag-iisip at pagpipigil sa sarili. Hindi po tayo dapat magpakapante sa ating mga pananampalataya. Hindi po natin pwedeng sabihin na ako na may tumanggap na sa Panginoon, ako na may Kristiyano na. Hindi po tayo basta tatanggap lang sa Panginoon. Dapat po tayo ay dapat po tayo mag-aaral din ng kanyang mga salita upang sa ganun meron tayong mga weapon na para sa ating mga kaaway. Hindi po tayo dapat pakampante sa ating pananampalataya dahil mayroong isang spiritual na kaaway, yun nga po yung devil na nagtatangkang sirain tayo. Dapat tayong maging alerto sa mga takbo, sa mga tukso at mga panganib na nakapaligid sa atin. Magbabad po tayo sa presensya ng ating Panginoon at bibigyan niya tayo ng lakas sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang magpasya sa lahat ng gumugulo sa atin kung tayo man ay nasa spiritual battle. Dapat po natin gamitin yung mga sandata na nabanggit kanina, gaya ng prayer, Word of God, faith at ang Holy Spirit. Kung lalapit po tayo sa Panginoon, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Wala pong magagawa ang kaaway sa atin kung hindi natin siya iaalaw or i-entertain. If sa palagay po natin nandyan siya at natatakot ka
sa Kanya, gamitin po natin yung weapon na nabanggit kanina. Prayer, Word of God, Faith, at Holy Spirit. At doon naman po sa paano natin malalabanan, paano natin madidiscern ang gawa ng kaaway. Dapat po tayo ay laging manalangin, humingi po tayo ng wisdom sa ating Panginoon. Lagi po tayong humingi ng karunungan sa ating Panginoon. Mag-aral po tayo ng Biblia. Umattend po tayo sa mga gawain sapagkat mas lalo po tayong lalago spiritually kapag po tayo ay nasa Bible study. At yung po mga reflection ng mga kapatid natin, mayroon din po tayong mga matututunan. Lalalim po tayo sa ating Panginoon. Tapos, seek counsel. Kung tayo po ay naguguluhan na talaga, pwede po tayong humingi ng tulong sa ating mga pastor, sa mga elders, sa mga mature Christian. Pwede po nating isang guni yung ating mga pinagdadaanan, yung ating mga gumugulo sa ating isipan kung hindi po natin kaya na malaman kung ano yung sagot o ano yung gustong sabihin ng ating Panginoon. Pwede po tayong humingi ng tulong. Then, examine the fruit. Tingnan po natin yung resulta ng mga aksyon natin. Kung ito po ay mali, kung ito ay negative, ito po ay gawa ng kaaway. Kaya kailangan po natin bumalik doon sa una. Pray for wisdom, Bible study, seek counsel ng ating mga napag-aralan kanina. Then, examine your heart. Atin po laging i-examine ang ating puso. Susuriin ang ating puso kung ito ba ay naka-align sa Panginoon. Pero kung hindi po ito naka-align at puro pansariling intensyon o puro sa pansariling kapakinabangan lang ang laman ng puso natin, tayo po ay humingi ng guide sa ating Panginoon sapagkat yun po ay gawa ng kaaway. Kasi kung ang Panginoon po ang namumuhay o kumikilos sa ating puso, kailanman ito po ay hindi pang sariling intensyon lamang. Ito po ay naibubukas po natin, na ibabahagi po natin ang ating puso, ang ating kakayahan, ang ating tulong sa iba. Hindi po yung paano ako, nangangailangan din ako. Samantala kumakain ka naman 3 beses sa isang araw. Labis pa nga minsan 4, 5. Ibahagi mo naman yung 2 sa iba. Kasi yung iba naman ay hindi naman talaga nakakakain at walang kakayahan na kumain. So, yun lamang po. Yun po ay hindi pang pagkain lamang at yun po ay parang pang spiritual din. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Praise God. At ngayon naman tayo dadako sa ating mga kapatid online. At tayo po ay ating silang acknowledge, no? At dito sa aking comment section, no? Hindi ko alam kung sino yung naunang dumating, ano. Pero ano lang po yung nandito sa ibabaw ng comment section, pababa, ano. Dahil minsan pala nawawala yun. Ngayon, ang nasa unahan na natin ay si Ate Marta, no. At una natin siyang batiin, ano. Si Ate Marta, yan po sa ating church dyan sa Bulaking Chaong, kasama po natin. Marta Artiliaga at syempre mag-asawa, si Kuya Chris Artiliaga. Yan, kasama po natin ngayong umagang ito. At lagi, no, itong batch na ito talagang hindi lang basta umaattend, kundi isineshare din nila yung gospel. Ano. Saka kagandahan po na tayo ay maging bahagi, no, ng salita ng ating Panginoon Diyos. No? Pag tayo ay, sabi nga, ay nagiging bahagi, no? Ito ay tayo ay nagiging katuwang ng Diyos, no? Sabi nga, kasama rin natin siyempre si Ate Gloria, no? Si Nanay Gloria, yan. Sa mapagpalang umaga po diyan sa Bulaking Chaong, no? Siyempre, dito sa comment section natin, kasama rin natin, parang hindi pa natutulog, ano, kasi kasama rin namin kagabi ito sa Bible study. Ano, ang aming Chris Aquino, Chris Aquino dito sa Purposeful Life, no? Si Maria Bunalos, no? Patual, yan, kasama po natin ngayong umagang ito, no? Yan, sorry po. Okay, at si Kuya
si Ate Cindy Mercado dyan sa Pampanga. Yan, kasama rin natin. At yan, dito ay, yan, pagbati ni Kuya Chris kay Jerome Artiliaga. Yan. At mula naman po sa lugar o bayan ng Liliw, kasama rin po natin ang Arosena family. Yan. Panguna po ni Nay Edna Arosena. Yan, kasama po natin. At syempre sa lugar naman po tayo ng Bacolod. Kasama po natin ang Kuya George Pios. Yan, good morning po Kuya. At syempre, sa lagi rin natin kasama, ito mga regular talaga natin kasama natin, mga nabanggit natin ng una. Ito, syempre ang aking nanay, magandang nanay, kasama rin natin. Ang aking nanay, mula po sa Getgana Mercado Family, dyan sa bayan ng Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin ang aking magandang nanay, Corazon Mercado. Yan. At pagbati ni Nanay Gloria kay Joseph Burila, Bernadette Capus, Kaneyama. Yan. Parang hapon, ano? Yan. Good morning, everyone. Okay. At syempre, sa aking ate Carmeline, mula po sa pamilya ng Azucena Tanyo, din sa San Pablo, Carmelite Concepcion. Yan. Shoutout na natin agad ng buong Azucena Tanyo family. No? Especially ang mga kiddos, no? Si Julie at si Pao, at syempre ang aking brother Arthur. Tayo, yan. Patiin natin yan. At syempre, kasama rin natin ang aking maganda, mabait na pinsan. Yan, manang-mana sa akin. Syempre, batiin natin ang aking Ate Lilibet, no? Aming mama na, yan, ating Ate Lilibet Chu, no? Getgano. Yan, dyan sa Alamada, Cotabato. Yan. At yan, isang prayer request din galing kay Kuya Chris mula kay Ayan Bautista, no? Kagalingan sa kanya. Yan, kalakasan, prayer request naman din kay Nanay Gloria, kalakasan ni Joseph and Gloria Alejandrino, Shakinay, Josie, at Kuya Victor, at kay Jezebel, no? Yan, pagbati. Yan, kasama rin natin siyempre ang aming mula sa Villa Escudero, aming Nanay Winnie Patual. Yan. Yan. Tapos prayer request din ni Ate Gloria, kalakasan ni Kuya Chris, ni Ate Marta, at ni Nanay Winnie. Yan, no? Yan. Ang sarap po na ipanalangin natin ng bawat isa. Sabi nga rin dito, yan, prayer request ulit sa panganak para kay Tiff, no? Nonoso Talavera. Yan. Happy Thursday everyone, sabi nga po ng aking pinsan, and happy birthday to my sister Janice Getgano Valdez, no? May birthday niece, no? Aking pinsan pala yung birthday, no? Diyan sa Cotabato, nako. Sarap po ng lechon diyan. Na-miss ko tuloy umuwi, no? Wag muna. Happy birthday, Janice. Ano, pag-pray natin mamaya. Birthday ng aking pinsan. No? Yan. At birthday din ng ang pamangkin. Apo na pala. Apo sa pamangkin. Ano? Si Tony. No? Tori. Manalo, no? Pilitin nila. Mendoza. Yan. Tori. Anak ni Shane. Kahapon si Shane. Tapos yung anak naman, may birthday. So, yan. Ang dami may birthday natin yan. Purihin ng Diyos. At yan, pagbati rin, no, sa lahat ng pamilya, ano ho, na nabanggit dito. Talavera, De Los Santos, Nonoso, yan, Villegas family, Artiliaga, Alejandrino, yan. Ano pa ba? Pagkukumpuni. Ayan, okay. So, dahil ginagawa po yung church namin doon, may prayer request po sa Ate Gloria. No, nakakatuwa. Prayer request para sa pag-iingat kina Chris at kay Kuya Ben. No? Gumagawa po dyan sa church namin dyan sa ginagawa po yung aming pulpito doon. No? Yan. At syempre, bati rin natin sa Bumbani family, Malasmas family, Mitgano Mercado family. Yan, pagbati ni Naywin yan. Ingatan mo po kaming lahat, ito. Yan. Lubos na kagalingan, Chris. Nabagit na po natin na Winnie. Okay.
Yan. Kagalingan po sa lahat ng may sakit. Yun, napakaganda. Lahat na, masama natin. No, let's pray for them. No? Salamat po. Okay. Praise God po. Yan, kasama rin natin siyempre si Pastora Fe mula po sa South Meadows dito sa San Pablo City. Yan, si Pastora Fe Andal. Yan, ang aming mabait na pastora. Yan. Yan, kasama po natin. At sabi nga ni Pastora Fe, God is good all the time. Amen. No? Amen. All the time, God is good. Yan. Yan. Kalakasan, prayer request ni Gloria, kalakasan ni Pastora Fe. Amen. Purihin ka, Panginoon. Okay. Sabi dito ni Kung Haba. Dito, prayer request ulit. Pray po na lubos ang kagalingan ni Kuya Chris, sabi ni Pastora Fe Chakinay at Sophia Julian Bautista. Yan. Sophia Julian Bautista. Yan. To God be the glory. Yan. Siyempre, kasama rin natin ang aking kapatid, si Caroline. Yan. At siyempre, pag-pray din natin, continue prayer for Roan and sa buong family ni Brother Rolly. No? At wala na yung lagnat. No? Kasi parang may na-trace yata, pero hindi ko pa naman nababasa. No? Parang may nakita lang ako na may mga kumakalit daw na bagong variant ng COVID. No? Ingat po tayo, ingat. Sa panahon lang. Baka sa panahon lang, no? Dahil Ulan, init. baka ano yan, baka Christmas COVID yan. Okay, joke lang. Wala nang COVID. Wala na, in Jesus' name. Amen. Okay. Sabi nga dito ni Caroline, aking kapatid, this is verse reminded stray spiritually awake and cautious. The enemy works subtly through the temptation, discouragement, and distraction to weaken our faith. But God called us to live with clear minds and watchful hearts, grounded in prayer and His Word. When we remain vigilant and rely on His strength, we will not be easily shaken. Amen. Okay? Yan. Pray po sa lubusan. Okay? Nabanggit na rin natin yan. Okay? Yan. Kasama rin natin si Ate Nela Nunoso. Yan po. That's all. Siguro wala na po ako na-miss dito. No? At salamat po sa ating pakikibahagi at sa mga nag-share o nung mag-share ng Word of God nito. To God be all the glory. At ngayon po tayo po ay manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Pagbubukas mo, Panginoon, ng kaalaman at pagkaunawa, Panginoon, sa talatang ito na aming tinalakay mula din sa 1 Peter 5:8 na pinamagatang spiritual warfare, facing the roaring lion. Ito po ay nagpatunay, Panginoon, na ikaw ang Diyos na siyang aming natatanging kailangan. Sa pamamagitan po ng panalangin, pagbabasa ng Biblia, pananampalataya, at sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang tunay na nagtuturo, nagko-comfort at nagbibigay ng lakas sa amin. Mapagtatagumpayan po namin ang anumang battle, Panginoon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na mag-focus lamang kami, Panginoon, sa mga bagay na hindi naman makapagbibigay ng kalugaran sa iyo. At bagkus, Panginoon, manatili po kami, Panginoon, na itataas ang iyong pangalan at sa pag-ibig na nagmumula sa iyo to God love and love people, Lord, manindigan po ang bawat isa sa pananampalatayang ito. Kami po ay nagpapasalamat sa kagalingan ng aming mga kapatid at kalakasan na ipagkakaloob mo sa mga nabanggit naming mga kapatid na may karamdaman. O Lord, hindi man namin nabanggit, Panginoon, at napakinggan, Panginoon, ang mensaheng ito. Lord, naniniwala po kami na ikaw ang aming kagalingan. Kaya kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa iyong katagumpayan sa aming buhay. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Patuloy namin idinadalangin din, Panginoon, ang aming kapatid na ngayon po ay nakatakda na pong mga anak, O Lord, at dalatangin po namin si Sister Tip at ang kanyang baby. Bigyan mo po sila ng malusog, Panginoon, na pangangatawan at kalakasan, at patuloy naming idinadalangin, Panginoon, na patuloy niyong i-provide ang anumang pangailangan nila. Physically, financially, Panginoon, and especially, Lord, your spiritual
presence, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito at patuloy namin idinadalangin ang iyong kalakasang patuloy na ibinibigay, proteksyon sa lahat ng aming landasin at lahat ng aming pupuntahan. Patuloy din namin idinadalangin, Panginoon, ang pagbati sa mga kaarawan ng aming mga mahal sa buhay. Sa aking pinsan, kay Janice Valdez, Lord, kay Tori, at sa lahat ng may mga kaarawan ngayong araw nito. Kami po ay naggagalak, Panginoon, dahil sa iyong pagkakaloob ng buhay. It's a gift of life na ibinigay. Patuloy po namin idinadalangin na magtagumpay ang mga taong ito ayon sa iyong kalooban. At ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na sandigan. Salamat sa iyong patuloy na pagbibigay ng lakas sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy mo kami, Panginoon, palakasin at patatagin sa aming pananampalataya. Again, God, we thank you and we praise you. And this is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay, mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ is risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.